Palike naman po ng video. Malaking tulong na po ito sa akin. Maraming salamat. Magandang umaga mga mercenary, sobra-sobra po ang aking kagalakan, kahit kaunti lamang ang nanunood sa novel recap na ito, napakatindi naman ang suporta ng ilan sa inyo. Patuloy ang pagbuhos ng pagpapadala ng tulong ninyo sa akin, animoy alam ninyo ang aking pinagdadaanan ngayon. Salamat po ng sobra-sobra sa mga napakalaking tulong na ito. Shout out po sa iyo, Nelson, Adipen, sobrang laking halaga po ito. Shout out rin po sa iyo, Clifford, Corpus. At shout out rin sa iyo Jess, Solis, salamat po ng sobra-sobra sa inyong mga tulong. Salamat mga ka-mercenary sa napakainit na pagsuporta kay Ghislaine. Ang nakaraan, dahil kinain na ng kamandag ni Rosalyn ang ating bida, wala na nagawa si Ghislaine kundi ang pumayag ito na maging patrona niya, na nagbabakasakali ang ating bida na hindi ito ikasama sa kanyang mga plano. At nang magtanong pa ang Marquez sa isa pang kahilingan ni Ghislaine, nagulat ang Marquez sa taglay na talino ng ating bida, talino na bukod tanging siya lang ang nakatumbok ng problema nito ngayon. Pagpapatuloy, tinitigan ng mariin ng Marquez ng Branford si Ghislaine, ang kanyang mga matay na ninangkit, na para bang sinusubukang suriin hindi lamang ang panlabas na anyo, kundi pati na rin ang pinakatatagong mga lihim ng kaluluwa sa likod nito. Ang bawat sulok ng silid ay tila nababalot ng bigat ng kanyang titig, isang kapangyarihang kayang magpayanig sa sinumang mahina ang loob. Ngunit si Ghislaine, sa halip na manginig o yumuko, ay buong tapang na itinaas ang kanyang ulo. Sinalubong niya ang tingin ng Marquez, walang bahid ng pag-aalinlangan, isang hamon na nakapinta sa kanyang mukha. Huwag ninyong sayangin ang inyong lakas at yaman sa isang hanggal na walang patutunguhan, Marquez. Mariing sinabi ni Ghislaine, ang kanyang boses ay may diin na nagpapahiwatig ng katiyakan. Isang pagkakamali na maaaring maghubad sa inyo ng lahat ng inyong pinaghirapan. Ibigay ninyo sa akin ang lahat ng inyong inihanda. Hayaan ninyong ako ang humawak ng espada para sa inyo, sabi ng ating bida ng buong tapang. Matagal nang gumagalaw ang anino ng Delphine Duchy. Unti-unti nitong nilalamon ang mga teritoryo sa Hilaga, at ang paksayon ng mga royalista, sa kanilang pagmamadali, ay naghahanap ng paraan upang palakasin ang kanilang sariling kapangyarihan. Pagkatapos ng masusing pag-aaral at mahabang debate, napili nila ang Brevant Estate bilang kanilang magiging baluarte. Maganda nga ang lugar, bulong ng Marquez sa kanyang isipan, ngunit ang problema, ito'y matagal nang sumasayaw sa palad ng Duke ng Delphine. Naaalala pa ni Ghislaine mula sa kanyang nakaraang buhay kung paano nagbuhos ng napakaraming yaman at sundalo ang pamilya ng hari at ang mga royalista sa Brevant. Nagpadala pa sila ng mga mamamayan mula sa sariling lupain ng hari upang palakasin ito. Ngunit, matagal nang nabasa ng Duke ng Delphine ang kanilang mga plano. Maingat niyang pinahina ang Crimson Flame Tower, ang puso ng kapangyarihan ng mga royalista, upang sa paglipas ng panahon, kusa itong babagsak. Ang tore ay humihinga pa lamang dahil sa mga runestones na ibinigay ko, naisip ni Ghislaine. Ngunit kung ang buong lupain ay hawak na ng kaaway, ano pa ang silbi ng tore? Halos lahat ng mga basalyo at tauhan ng Brevant Estate ay matagal nang nakuha ng Duke. Sa ganitong sitwasyon, ang anumang tulong na ibibigay sa Brevant ay parang pagbuhos lamang ng tubig sa isang sisidlang butas ilalim. Ngunit paano kung si Ghislaine ang kanilang susuportahan? Ang lahat ng oras, pera, at pagod na ginugol ng Delphine Duchy ay magiging walang kabuluhan. Para silang nagtayo ng isang kastilyong buhangin na hahampasin lamang ng alon. Kalimutan ninyo ang ideya ng dahan-daang pag-aalaga ng isang pinuno. Pagpapatuloy ni Ghislaine, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Ibigay ninyo sa akin ang lahat ng inyong pinagpaplanuhan. Ang pakikipaglaban para sa kapakanan ng iba ang aking espesyalidad. Habang pinagmamasdan niya ang binatang puno ng tiwala sa sarili, ang isipan ng Marquez ng Branford ay tila isang magulong dagat. Si Conde Brevant ay mabait, ngunit tamad at duwag. Sa mata ng Marquez, isa lamang siyang parasito na nabubuhay sa buwis at teknolohiya ng tore. Ngunit ang binatang ito, inakala niya noong una na si Ghislaine ay naghahanap lamang ng isang patron, isang makapangyarihang tao na magpapadali ng kanyang buhay. Ngunit ngayon, malinaw na mas malalim pa ang kanyang iniisip.
Isinaalang-alang niya na ang Marquez ang pinuno ng buong paksayon ng mga royalista. Maaaring magkaroon ng kaunting ingay at pagtutol, ngunit hindi mahirap na ilipat ang suporta kay Ghislaine. Mayroon silang dahilan, siya ay isang talentong itinataguyod mismo ng pinuno ng mga royalista. Tutal, hindi naman nila pinili ang Brevant dahil sa espesyal na pagtingin dito. Mas malala pa ang kalagayan ng ibang mga lupain sa Hilaga, kaya't wala silang ibang pagpipilian. Kaya pala, napagtanto ng Marquez, handa kang isugal maging ang iyong buhay para dito. Sabi nito na ngayon ay unti-unti nang nagiging malinaw sa Marquez ang nasa isip ni Ghislaine. Habang tumatagal, lalong humahanga ang Marquez sa binata. Mas mahusay siya ng milya-milya kaysa sa tamad na si Conde Brevant. Kung susuporta man sila sa isang tao, nararapat lamang na ito ay sa isang tulad niya. Gayunpaman, gaano man niya kagusto, hindi maaaring gumawa ng desisyon ang Marquez na magpapagalaw sa buong paksayon base lamang sa kanyang personal na saloobin. At hindi niya maaaring baliwalain ang mga panganib. Kung ang binatang ito ay tauhan pala ng duke, ito ay isang malaking kapahamakan. Kung ibubuhos nila ang lahat ng yaman ng paksayon sa pag-aalaga sa isang especially iya, para na rin nilang pinatatag ang kapangyarihan ng Delphine Duchy. Naiintindihan ko ang iyong punto, sabi ng Marquez. Ngunit masyadong mapanganib na pagkatiwalaan at suportahan ka ng ganito kabilis. Walang paligoy-ligoy na sumagot si Ghislaine. Mapagkakatiwalaan niyo ba si Conde Brevant? Nagsagawa ako ng masusing investigasyon tungkol sa Conde. At batid ko ring may sapat na kayong kaalaman tungkol sa akin, hindi ba? Malinaw na malayo ka sa karaniwang pagsusuri at mga ulat na natanggap ko, tugon ng Marquez. Ito mismo ang pangunahing dahilan kung bakit hindi magtiwala ang Marquez. Hindi niya maintindihan kung bakit itinago ni Ghislaine ang kanyang tunay na kakayahan sa loob ng mahabang panahon. Aray, sabihin ko na lang kaya na galing ako sa hinaharap. Isang pagnanais na isigaw ang katotohanan ang halos kumawala sa bibig ng ating bida. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Huminga siya ng malalim at pinakalma ang kanyang boses, kahit pa nag-aalab ang kanyang kalooban. Kung hindi ninyo ako mapagkakatiwalaan, paano kung ang aking ama ang inyong pagkatiwalaan? Ako ang tagapagmana at basalyo ng Ferdiem. Hinaplos ng Marquez ang kanyang baba, lumulubog sa malalim na pag-iisip. Totoo nga, si Conde Ferdiem ay isang taong mapagkakatiwalaan. Sa loob ng maraming taon, tahimik niyang ipinagtanggol ang mga hangganan at nanatiling tapat sa pamilya ng hari. May ilang mga maharlika pa nga sa loob ng paksayon ang nagmungkahi na sa responsableng Conde na lang sila mamuhunan kaysa sa tamad na si Conde Brevant. Ang tanging dahilan kung bakit siya natanggal sa listahan ay dahil sa sobrang hirap ng Ferdiem Estate, na tila walang saysay na suportahan pa. Ketawa-tawa, naisip ng Marquez habang isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isipan mo na dahil lamang sa isang binata, pinag-iisipan kong igalaw ang buong paksayon. Nakakatawa ang ideya na pinag-iisipan niya ang ganitong kabaliwan, ngunit may mas katawa-tawa pa rito. Ang katotohanan na siya ay talagang natutukso sa alok ng binatang ito. Habang siya'y nag-iisip, muling nagsalita si Ghislaine. Tiyak na nakarating sa inyo ang ulat tungkol sa digmaan sa pagitan ng Ferdiem at Deagle, sambit ng ating bida. Bakit mo biglang binabanggit iyan? Mabilis na tanong ng Marquez. Tila hindi kayo mapakali. Ang digmaang iyon, may pakiramdam akong may nagpapagalaw sa Deagle mula sa likod ng mga anino. Wala akong ebidensyang maipakikita sa inyo, ngunit naniniwala akong si Conde Desmond ang nagbigay sa kanila ng suportang militar. Ang totoo, mayroon siyang ebidensya. Ang kabalyerong mula sa Desmond na kanilang nabihag ay nasa ilalim pa rin ng kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi pa niya maaaring ilantad ang taong iyon. Mayroon siyang partikular na paggagamitan dito sa hinaharap. Sa ngayon, sapat na ang duda upang makumbinsi ang Marquez. Ang ibig mong sabihin, si Conde Desmond ay isang taong kainahinala, pagtatapos ni Ghislaine, ang kanyang mga salita ay tila isang patak ng lason na dahan-daang kumakalat. Maaaring, mayroon tayong iisang kaaway na hindi natin namamalayan, Marquez. Sa ayaw man o sa gusto ng lahat, hindi magtatagal at kakalat din na parang apoy sa tuyong damuhan ang balita na si Ghislaine ay pumanig na sa paksayon ng mga royalista. Dahil dito, wala nang saysay kung itatago pa niya ang katotohanan sila ng Duke ng Delphine ay magkasalungat na ng landas.
Malinaw na ang kanilang mga mundo ay nakatakda ng magbanggaan. Isang kumpas lamang ng kamay ng Marquess ng Branford sa kanyang kitiwala ang kinailangan. Ihanda mo ang lahat ng kasulatan tungkol sa digmaan sa Fair Diem. Sa pagdating ng mga dokumento, na tila ba kanina pa naghihintay sa isang tabi, sinimulang suriin ng Marquess ang bawat pahina ng may pambihirang atensyon. Ang kanyang mga mata ay matalas na gumalaw sa bawat salita at numero, hinahanap ang anumang maaaring makaligtaan ng iba. Sa unang tingin, walang anumang di pangkaraniwan, isa lamang itong tipikal na alitan sa teritoryo na may katamtamang laki, ang uri ng kaguluhan na madalas sumiklab sa mga lupaing nasa hilaga. Ngunit sa gitna ng mga pamilyar na ulat, isang detalye ang kumuha ng kanyang pansin, isang maliit na bagay na hindi umaayon sa kabuuan. Ang bilang ng mga puwersang ipinadala mula sa Diggold ay mas malaki kaysa sa ating inaasahan. Nakasulat sa ulat na ito raw ay dahil sa labis na sapilitang pagpapatala ng mga sundalo at sa malawakang pagkuhan ng mga mersenaryo. Ngunit, ang may akda ng ulat ay nag-iwan ng isang personal na tala, isang bulong na nagpapahiwatig ng mga kaina-hinalang pagkilos mula sa panig ni Desmond. Kung totoong ang konde ng Desmond ay lihim na tumulong sa Diggold, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay magkakaroon ng perpektong kinalalagyan. Matagal nang may hinala ang paksayon ng mga royalista na ang konde ng Desmond ay maaaring kumampi na sa dukado. Muling ipinikit ng Marquess ng Branford ang kanyang mga mata, ang kanyang isipan ay lumilipad sa malayo, tinatahi ang bawat hibla ng impormasyon. Sa kanyang paligid, isang nakabibinging katahimikan ng bumalot. Ang lahat ay nagpipigil ng hininga, ang bigat ng pag-aabang ay halos maramdaman sa hangin. Lalong-lalo na si Claude, na hindi mapakali. Kinakagat ang kanyang labi sa tindi ng kaba na nararamdaman. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig sa ilalim ng lamesa, dahil nababaliw ito sa mga impormasyong nalalaman niya ngayon at sa paraan kung paano magsalita at makipag-usap ang kanyang amo na si Ghislaine na para ba itong isang hari, o kapantay ng Marquess sa talas ng dila nito makipag-usap. Ang pinakamalaking suliranin na hindi namin kayang lutisin sa sarili naming lakas ay ang problema sa populasyon, halos isigaw ng isip ni Claude. Kung papayag lamang ang Marquess ng Branford na iabot ang kanyang kamay, ang problemang aabutin ng ilang dekada para masolusyonan ay magagawa namin sa loob lamang ng ilang taon. Isa itong pambihirang pagkakataon na hindi namin pwedeng palampasin. Kahit pa matagumpay nilang napababaw ang mga taga-nayon mula sa kabundukan, kulang na kulang pa rin sila sa mga manggagawa. Gaano man kalaking pera ang kanilang kitain, ang kakulangan sa tao ay isang sugat na hindi kayang pagalingin ng ginto. Karamihan sa kanila ay mga alipin sa lupa, kaya maliban na lang kung sila'y tatakas, hindi sila maaaring basta-basta lumipat sa aming lupain. Kahit pa kumalat ang mga usap-usapan na ang Fenris Estate ay isang magandang lugar para manirahan, hanggat hindi sila nabibigyan ng kalayaan bilang mamamayan, mananatili silang nakatali sa kanilang mga kamahalan. Maging ang pagbawi sa mga dating residente ng Fenris na nagsitakas noon ay napakahirap. Ang mga kalapit na kamahalan ay laging may dahilan, tumatangging ibalik ang mga taong hindi naman sa kanila. Paano niya nalaman ang lahat ng impormasyong ito? Paanong nangyari yun gayong halos hindi naman siya umaalis sa loob ng aming lupain? Pagtatakang tanong ni Claude sa sarili, na napapaisip ito kung isang manghaula ang ating bida. Tinitigan ni Claude si Ghislaine na para bang isang estranghero, isang palaisipan na ngayon niya lang nakita sa unang pagkakataon. Ngayon lang niya nakikita-kita ng malinaw na ang batang minamaliit niya noon ay napakalayo sa kanyang inaakala, at mas malayo pa ng husto sa kanya, dahil ang takbo ng isip nito ay milya-milya ang layo, na para bang nabasa na nito ang lahat. Matapos ang tila walang hanggang pag-iisip, dahan-dawang iminulat ng Marquess ng Branford ang kanyang mga mata. Ang tingin niya ay tumagos, diretsyong nakatuon kay Ghislaine. Mayroon ka pa bang ibang kahilingan? Mayroon po. Ang Fair Diem ay kasalukuyan pa lamang bumabangon mula sa pinsala ng digmaan. Gaano man kalaki ang perang aming kitain, mangangailangan pa rin kami ng panahon upang patatagin ang aming nasasakupan. At anong kinalaman yan? Tanong ng Marquess, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Hinihiling ko po na bigyan ninyo kami ng 3 taong palugit sa pagbabayad ng buwis para sa Fair Diem at sa mga kaalyado nito. Ang mga alagad sa silid ay napakunot-noo at nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla.
Isipin na hihingi siya ng palugit sa buwis habang humahakot ng limpak-limpak na salapi na parang isang matako na nilalang. Gaano man kapangyarihan ang isang dakilang kamahalan, walang sino man ang maglalakas loob na sabihing hindi sila makapagbabayad ng buwis. Kung gagawin nila iyon, tiyak na uulanan sila ng batikos mula sa napakaraming maharlika at opisyal. Higit pa sa usapin ng reputasyon, tiyak na hindi ito palalampasan ng pamilyang maharlika. Ang ibig sabihin nito ay lilikha siya ng mga kaaway para lamang makatipid ng kaunting pera. Hindi siya mukhang isang taong hihiling ng ganito dahil lamang sa kasakiman. Napailing ang Marquez sa kanyang isipan, hindi magawang basahin ang tunay na layunin ni Ghislaine. Sa kanilang mga naunang pag-uusap, si Ghislaine ay hindi nagpakita ng anumang tanda ng kahangalan. Ngunit hindi pa rin sapat ang panahon na nakasama niya ito upang mahulaan kung ano ang tumatakbo sa isip ng binata. Gayunpaman, si Claude, na makailang beses nang nalamangan ni Ghislaine, ay agad na nakaramdam ng isang mas komplikadong hinaharap na paparating. Isang madilim na anino ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi magbabayad ng buwis. Gulat na tanong ni Claude sa sarili. Hindi ganyan si Ghislaine magtipid ng pera. Malinaw na mayroon siyang isang malaking plano na nangangailangan ng napakalaking pondo, isang halaga na sapat upang kailanganin niyang tipirin maging ang perang nakalaan para sa buwis. Hay nako, mamamatay na naman yata ako sa pagod nito. Ang kailangan na lang nating gawin ay ibenta ang mga kosmetiko, bakit kailangan pa niyang gumawa ng ganitong gulo? Bakit ba ako, si Claude, ay hindi kailanman pwedeng maging masaya? Sabi ni Claude sa sarili. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ng Marquez ng Branford nang makita ang reaksyon ni Claude, na unti-unti nang namumutla sa takot. Nang makita niya ang ganoong katinding reaksyon mula sa kanyang tauhan, nahulaan niyang ang kahilingan ni Ghislaine ay hindi para sa isang maliit na bagay lamang. Sa puntong iyon, nagsimulang mamuo ang matinding kuryosidad sa kanyang kalooban. Hanggang saan kaya ang kayang marating at ang mga pangarap na nais abutin ng binatang ito? Tanong ng Marquez sa sarili na hindi maabot ng kanyang isipan ang posibleng marating ng ating bida. May kailangan ka pa ba? Tanong nito. Sa ngayon, sapat na po ito. Kung ipagkakaloob po ninyo, kamahalan, ang aking mga naunang hiling, ang mga natitirang problema ay kusa na pong malulutas. Kung mayroon man siyang isang bagay na kailangan, iyon ay ang mapigilan ng mga batikos mula sa ibang mga maharlika. Ang pagtanggap ng mga mamamayan mula sa lupain ng hari at ang pagpapaliban sa pagbabayad ng buwis ay parehong sapat na dahilan upang mag-alab ang galit at inggit ng ibang mga aristokrata. Ngunit kung ang Marquez ng Branford mismo ang nasa likod niya, walang sino man ang mga ngahas na magsalita ng kahit isang salita ng pagtutol. Kaya naman, hindi na kinailangan pang hilingin ni Ghislaine ang kanyang proteksyon. Naunawaan ng Marquez ang pahiwatig sa likod ng mga salita ni Ghislaine at isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Kaya pala, wala ka talagang ibang pagpipilian kundi ang lumapit sa akin. Ang kumbansihin ng pamilyang maharlika at ang mga royalista na baguhin ang kanilang sinusuportahang lupain, ang ipagpaliban ang pagbabayad ng buwis, at ang magsilbing pananggalaban sa mga atake ng ibang maharlika, halos walang ibang nilalang sa buong kaharian ang kayang gawin ang lahat ng iyon, sabi ng Marquez nang mapagtagpi-tagpi nito ang lahat ng hiniling ng ating bida. Malinaw na binalak ni Ghislaine na gamitin ang dahilan ng pangangailangan ng isang patron upang humingi pa ng mas malaking tulong sa hinaharap. May lakas ng loob ang binatang ito, iyan ay sigurado. Kahit pa posisyon ng isang dakilang kamahalan o mas mataas pang kapangyarihan, kitang-kita na balak niyang gamitin ang Marquez para sa isang mas malaking layunin. Kahit hindi naging isyu si Rosalyn, tiyak na makakahanap si Ghislaine ng ibang pambihirang paraan upang makalapit sa kanya. Sigurado ang Marquez, gagawin iyon ng binatang ito. Hinaplos niya ang kanyang baba, muling nag-isip ng malalim. Ngayong umabot na sa ganito ang mga pangyayari, tila mas matalinong patatagin pa ang kanilang ugnayan. Narinig ko na mayroon kang nakababatang kapatid na babae. Opo, kamahalan. Ano sa tingin mo kung ay aayos natin ang isang kasal sa isang kilalang pamilyang maharlika mula sa paksayon ng mga royalista? Maaari ring magkaroon ng koneksyon sa aming angkan. Kung ikaw ay sang-ayon, hahanap ako ng angkop na kapareha mula sa isa sa aming mga sangay na pamilya. Natigilan ang lahat ng nakarinig. Maging ang hangin sa silid ay tila huminto sa pag-ihip.
Ang mailap at laging nagkalkulang Marquess ng Branford ay nag-aalok na siya mismo ang maging tulay sa isang kasalan. Para sa isang maliit at naghihirap na pamilya tulad ng Ferdinand, ito ay isang napakalaking karangalan, isang alok na katumbas ng pag-angat mula sa abo, isang bagay na napakahirap. Tanggihan. Inakala ng lahat na tatanggapin ito ni Ghislaine nang walang pag-aalinlangan. Ngunit si Ghislaine, sa halip na sumagot, ay yumuko at hinilat ang kanyang sentido. Isipin mong gagawin niya ang ganitong alok, napakalinaw ng ibig sabihin nito. Ito ay isang magandang paraan upang gawing bihag ang kanyang kapatid, isang gintong tanikala. Matapos ang isang mahinang tawa na nagpayanig sa kanyang mga balikat, itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay diretso at matatag. Pinasasalamatan ko po ang inyong alok, ngunit kailangan ko itong tanggihan, matapang na sagot ng ating bida. Ano kayang magiging reaksyon ng Marquess sa pagtanggi ni Ghislaine, gayong lahat ng kahilingan ng ating bida ay pinagbigyan niya? Babawiin kaya niya ito o patuloy na makikinig lang kay Ghislaine? Abangan! Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!